Okay. Then ito ma'am, maraming employer ang hindi nakakagets nito when it comes to the certificate of employment and back pay. Mhm. 'Di ba naka-indicate naman na at least after 3 days ng resignation, pwede nang isyuhan ng certificate of employment. Then sa back pay naman po ay 30 days. Tama po upon Mhm. last day ni employee. Ngayon ma'am, 'tong mga days na ba 'to na na-require, 3 days and 30 days ay maaaring mag-extend. For example, may existing company policy si employer na for example, 'pag ikaw ay nag-render or nagpasa ng resignation mo, yung processing namin ng clearance or ng last pay mo ay at least 3 months. Pwede ba Mhm. yun? Since meron namang written rules si employer na at least 3 months yung ano. So possible ba na maano yung 30 days for the Mhm. releasing of back pay? Yan. So, unahin ko na lang muna yung sa Certificate of Employment kasi mas maikli. So, correction lang din. Kasi ang nakalagay sa Labor Advisory Number 6 Series of 2020, si employer is bound to issue or release yung Certificate of Employment within 3 days from the time of the request ng employee. So, kasi may mga empleyado na even though they are still employed, they may also request for COE. So, ganun din for dismissed or resigned employee. Then, as to the release naman po ng last pay, tama po kayo, nakalagay din po ito sa Labor Advisory Number 6 Series of 2020 na dapat within 30 days from the date of separation or termination of employment, ang last pay ay dapat i-release na. But this does not do away with the company's clearance procedure. And in fact, jurisprudence also recognizes the employer's management prerogative with respect naman po sa kanilang clearance procedure provided na itong clearance procedure is reasonable. And also, meron din naman tayo yung 30-day notice, di ba, na may be used as the time ng employee para siya rin ay makapag-process na ng kanyang clearance. Okay. Regarding ang question po regarding the certificate of employment, can the employer put some remarks regarding my performance or the reason why I left the company in my COE? For example, nilagay sa COE na awol si employee, possible ba yun, ma'am? Ayun. I believe it is possible naman. Though, tignan din ulit natin, ano ba yung definition ng certificate of employment or how it was defined. So, based on the definition, it provides kung ano ba yung minimum na dapat nilalaman ng COE. So, nandyan daw kung ano daw yung date or period ng kanyang engagement at date ng kanyang termination as well as the type of work kung saan siya employed. So, as to yung cause of termination, the employer may also add naman a remark kung yun yung ground ng termination alongside with the date of termination. So possible yung remarks. Wala namang magiging violation doon, ma'am. Pag nag-add si Wala employer naman. ng remarks. Kasi basta naman ang content naman ng COE ay factual, hindi yung gawa-gawa or yung additional information na nilagay sa COE is intended para ma-discredit or para mas mapahirapan si employee. So kung awol naman yung ground uh, umalis si bakit rather na-terminate yung employment nitong si employee, then it is factual naman na yun yung reason bakit siya terminated or bakit nag-cease na yung kanilang employment relationship. Ano po yung process ngayon ng pagpa-file ng complaint sa Department of Labor and Employment? Ayan. So, yung process ngayon, Gen Z friendly kasi pwede nang online. Yun nga po. So, we have this, pwede nila i-take note yung website na sena.dole.gov.ph as in Sierra Echo Nancy Alpha. Yan, SENA. It stands for Single Entry Approach. Ayan. So, they simply have to accomplish yung online request form para sa kanilang request for assistance. So, after accomplishing said form, ito ay ma-assign sa appropriate DOLE office kung saan itong request nila ay magkakaroon din ng code. So, they will receive an email kung kailan yung kanilang magiging pre-conference, kung saan matatrash out, ano ba yung issues, tapos magkakaroon din ng mga mandatory ng mga conference kung saan susubukan na magkaroon sila ng settlement. So, yung kabuang duration nitong conciliation mediation ay 30 days. Pwede itong ma-pre-terminate kung talagang
hindi talaga hindi talaga amendable yung both parties para magkasundo. Or po kaya natapos na tong 30 days walang nangyari, then this may be referred dun na sa appropriate office kung saan na yung next step. So it is now online, though there are some na prefer nila na physically na pupunta pa rin sa mga DOLE office. They simply have to visit nga yung ating mga DOLE office. Marami naman tayo yan Meron tayong tinatawag na mga field office, satellite office, provincial, tsaka regional. So they simply ask for the request form ng SENA. So doon, pwede na rin nilang fill upan, tapos sasabit lang nila, tapos si-schedule po sila. Okay. Pagdating ba sa SENA, ma'am, more on ang ginagawa lang nila doon is parang makikinig lang or mag-a-advise. Hindi sila nag-ano na, ay, ito mali yung ginawa mo or what? Pag ganun naman kasi kay SENA, syempre, di ba, ang iniing natin is magkaroon ng amicable settlement. So, una, alamin muna, ano ba yung mga issue nung dalawa? Ano ba yung mga disagreements nung dalawa? So, kung mali naman yung position ng isa, syempre, ipapaalam naman to both parties ano yung tama or ano yung nasa batas. So, kasi syempre, hindi naman tayo magsaside kung sino ba dapat na porket ba worker kay worker papabor si Dole. Syempre, hindi po. Si Dole ay parang papagitna sa dalawa upang sila ay magkasundo at bibigyan sila ng linaw kung ano ba yung nasa batas. Na ang layunin nga nitong SENA ay para sila ako ay magkasundo at magkaroon ng sorry. Siyempre, dun lang din sa kung ano ba yung nararapat para dun sa empleyado sa ilalim din ng labor code. So, hello everyone. So, para sa guidance ng nakararami, kung gusto pa ninyong magkaroon ng karagdagang kaalaman kung ano ba yung karapatan ninyo sa ilalim ng batas, meron po kami handbook. So ito po ay available sa website ng Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment. At dagdag dito, every Wednesday, meron po kaming Webinar Wednesday kung saan tinatalakay po namin ang iba't ibang issue patungkol po sa labor and employment. Or, ayan. Bali, anong website or anong Facebook channel yun, ma'am, na every Wednesday nagpapublish? Actually po, naka-Facebook Live po kami every Wednesday. 2 p.m. Wednesday, 2 p.m. Ano po yung name ng Facebook channel? Yung Facebook po, DOLE-Bureau of Working Conditions. Pwede rin nilang i-search fb.com/BWC1949. Okay. Sige, ma'am. Bali, yun lang naman, ma'am. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock nitong interview na ito. Thank you po again. You're welcome. Thank you. Bago ka lang sa aking YouTube channel, this is Biyahe ni Kin, your to-go HR vlogger. So gumagawa ako ng informative videos gaya na lamang nito, mga government-mandated benefits at iba pa. Kaya huwag kalimutan mag-like, comment down below at mag-subscribe para maging updated ka